Ako rin ang Panginoon at pasalamatan ngayong umagang ito sapagkat ang Diyos ay dakila at hindi siya nagbabago. Ang Panginoong Jesucristo, isinilang siya dito sa ibabaw ng lupa. Nagkatawan tao ang Panginoon at siya isinilang pamamagitan ng Espiritu Santo upang ang lahat ng mga tao ay maligtas. Yun ang layunin ng ating Panginoon. Kaya siya namatay, kaya siya ipinanganak at namatay para sa layunin ng Diyos na ang tao ay matubos sa kasalanan. Ang tamang aral po ng Biblia na isinasabi ng Biblia, una, si Kristo ay ipinanganak sa Espiritu. Pangalawa, namatay siya sa krus para tubusin tayo sa kasalanan. Pangatlo, isang kondisyon ng Diyos na ang tao'y sasampalataya sa Kanya at bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yun nung mamatay si Kristo sa krus, nung tinubos na ang ating mga kasalanan, ang isang kondisyon noon sa atin ay kung sino man sa kasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang magandang kondisyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito na nililiwanag ng Biblia na ang pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, yun po yung malaking pag-asa ng tao. Malaking pag-asa ng tao na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, ang sino man sa akin sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung magandang balitang ihinahayag ng anghel sa atin na ngayong Kapaskuhan ito, na ang ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ang kanyang kaysa isang anak, upang sino man sa kanya tumingin at sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya ngayong umaga, sabi niya dito sa John 3:16 ay ganito. John 3:16. Pero na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung simpleng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nung ang tao ay nagkasala, ay agad-agad ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang tao ay matubos sa kasalanan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay gumawa ng paraan para ang lahat ng tao ay matubos sa kasalanan. Kaya ngayon, ang kondisyon sa atin, sino man sasampalataya sa atin, ay may buhay na walang hanggan. Ito yung regalong ibibigay sa atin ng Diyos. Minsan, pag nakatanggap ka ng regalo pisikal o regalo material, ay tuwan-tuwa ka. Pero, mas magandang matanggap natin yung buhay na walang hanggan na inaalok sa atin ng Diyos. Di po ba? Na yung buhay na walang hanggan na yun, sa isang kondisyon, kung ang sino man sa kanya sasampalataya, magkakaroon dito ng buhay na walang hanggan. At hindi na mapapahamak doon sa naglalagablab na apoy. Ito yung pamaskong handog sa atin ng Diyos. Na kung saan, yung pamaskong handog sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Kaya ngayong umaga, inaalok tayo na kung sino man sa kanya sasampalataya, yung ipinanganak sa Espiritu at namatay sa krus at upang tubusin tayo sa mga kasalanan natin. Pero ang sabi ng Panginoon, ang isang kondisyon sa atin, kung sino man sa kanyang sasampalataya, kikilalanin siya Panginoon at Diyos ng kanyang buhay, ay siya po ay magtatamo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ito yung magandang regalo sa atin ng Panginoon na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan
para tayo ay hindi mapahamak. Yan po ang simpleng-simpleng illustration na ipinapaliwanag sa atin ng Diyos ngayong umaga. Purihin natin ang Panginoon. Ang pagkamatay ni Kristo ay isang blessing yan para sa atin. Regalo ng Diyos sa atin na kung sino man sa kanyang sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan at hindi niya mapapahamak sa naglalagab na apoy. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga. Merry Christmas po and Happy New Year po sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon Jesucristo. Siya lamang ang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. Merry Christmas po. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga.